beloved Boss Mike Cervera. Noon ng ilang Chino ang website ng Office of the President ayon sa ulat ng international media company na Bloomberg. Oh, paano yan? Hinak ng kaalyado niyong China ang opisina ng ng Office of the President. Mga kababayan, ang opisina ng presidente ni Pangulong Bongbong Marcos ay hinak ng kaalyado ng mga DDS. Kita nyo mga kababayan? Oh, aminin nyo na. Di ba? Yung mga pro-China. Dahil hanggang sa ngayon, wala kaming marinig na pagbatikos ninyo sa mga China. Kahit mismo ang opisina na ng presidente nating sa Pilipinas ang binababoy at binabastos nila. Tila ba kayong tuwang-tuwa pa? Di po ba mga kababayan? Alam nyo mga DDS kasi, pagka ganyang mga balita tulad niyan, mga kababayan, ang opisina ng ating presidente ay nahak mga kababayan ng mga incheck. Eh ano pa saan nyo maririnig sa mga yan? Hindi na sa kanila papasok yung kanta ni Francis Magalona. Talo-talo pag may diskusyon pero dapat nagkakaisa pag may revolusyon. Di ba? Mga kababayan? Eh kaso, tila ba talagang nag-ano sila kibit balikat? Tila ba mga pipi pagdating sa usapin na ang China ay umaatake sa Pilipinas? Bakit? Utos ba ni Digong sa inyo? Huwag niyong awayin ang China? Ay, nako. Mga kababayan, yaan ayaw ng mga Pilipino. Dahil karamihan sa mga Pilipino na tulad namin dito, handang mamatay para sa inang bayan. Pero kayo, makapili kayo. Pero kayo ang mga nagpapahamak sa sarili nyong bansa. Pinapahamak ninyo ang kapwa nyo Pilipino. Di po ba? Oh, di ba? Tuloy, ano to? Bakit? Bakit nahak? Bilang umano sa mga nakuha ang mahalagang dokumento tulad ng may kinalaman sa West Philippine Sea. Hindi kinukuha Yan mga kababayan sinasabi ko Yan yung sinasabi ko mga kababayan. Tingnan ninyo mga kababayan pati yung mahalagang dokumento na iniingat-ingatan patungkol dyan sa West Philippine Sea. Usapin. Abay dinali. Dinali mga kababayan ng mga incheck. Ano na mga DDS. Baka naman gusto nyong samahan nyo kami. Di po ba? Baka naman gusto nyong samahan nyo kami. Dahil ang nakasalalay dito ay usapin na ng ating sariling bansa. Hindi na to usapin ng Duterte at Marcos. Usapin na ito ng ating teritoryo, ng ating soberenya, ng ating inang bayan. Marinig naman sana namin kayo, no? Mga kababayan, marinig sana namin kayo na tuligsain ang mga China sa mga ginagawa nilang ito. Nang sa ganon, mga kababayan, makita natin na totoo talaga tayong mga Pilipino. Kayo ba'y natapalan na ng limpak-limpak sa nasalapi sa inyong mga pagmumuka? Kaya ang nakikita nyo ay si Mau Diggs. Diba? Mga kababayan, yan na lang siguro tuloy. DICT at AFP ang ulat pero patuloy raw nilang pinagtitibay ang cybersecurity ng bansa. Nakatutok si Ivan Mayrina. Base sa ulat ng Bloomberg, nahak ang website ng Office of the President at nakuha ang ilang mahalagang military documents. Kabilang ang patungkol sa sigalot sa South China Sea, kung saan nakapaloob ang West Philippine Sea. Nangyari umano ito noong 2023 hanggang sa kalagitnaan ng 2024. Pero sabi ng DICT, ang alam nilang huling hacking na may nakuha impormasyon ay sa pagitan ng 2018 hanggang 2022. Wala na umanong bagong hacking na nagtagumpay. We're able to detect them early on. And when we do so, we are able to secure the data
database that we've seen so far are old data from many years ago that are being regurgitated or just to recycled just to make an impression that they were successful in doing so. Hindi rin kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang napaulat na hacking. Pero patuloy umanong pinagtitibay ang cybersecurity ng bansa alinsunod sa utos ng Pangulo bilang Commander-in-Chief. Tumutulong din ang mga kaalyado bansa ng Pilipinas. We have been trying to tweak our organization to the contemporary new challenges. We are able to detect and we are able to deter these attacks. Alam nyo mga kababayan, buti pa ibang bansa nagmamalasakit sa atin, no? Pero itong mga DDS, itong grupo ni Digong, mga kababayan, mga walang silbi. Nakakahiya, no? Nakakahiya. Sa bagay, mga kababayan, wala naman silang hiya. Bakit kanyo? Di ba sa ibang bansa pa nga sila gumagawa ng kawalangyaan? Sa ibang bansa pa sila nagrarally at pinapakita ang kabastusan sa sarili nilang bansa. Di po ba? Kaya mga kababayan, ano pang aasahan natin dito sa mga sa mga grupo ni Digong na pro-China? Wala na tayong aasahan sa kanila. Kung hindi tayo na lang ng mga natitira na mga makabagong katipunero. Tayo mga kababayan ng mga makabagong katipunero nalalaban para ipagtanggol yung ating inang bayan. Yung mga DDS, mga kababayan, nako, huwag nyo nang asahan. Sila naman ang makabagong, mga kababayan, makabagong makapili sa makabagong panahon. Kita nyo? Yan ang nakakalungkot mga kababayan. Mas nagmamalasakit pa ang ibang lahi kaysa sa mga tinuturing nating kapwa Pilipino na walang intensyon kundi mapabagsak ang alin? Ang Pangulong Bongbong Marcos at pumalit ang siraulong anak ni Digunyo. Anong klaseng Anong klaseng pag-iisip yan? Sabi nga ni Apo Lakay. Diba? Mga kababayan? Oo. Pangulo, panggulo lang mga yan. Oo nga. Tuloy. Araw-araw, daan-daang libong cyber attacks o mga tangkang pang-hack sa mga website ng gobyerno binabantayan at sinasalag ng DICT. O, kita nyo? Nakikipaglaban yung DICT. Oo. Shoutout kay Dennis Uy. Shoutout po, Boss Chief Amo. Sa mga asik dyan, yung mga kaibigan natin. Galing-galingan nyo para hindi na nahack yung opisina mismo ni Presidente. Di ba? Yung mga kaibigan natin dyan. Hey! Gumising kayo! Bay, gumawa kayo ng kaparaan na para maprotektahan. Ang galing, may tumatawag. Importante lang mga kababayan, Boss, Amo, Panginoon. Naka-live lang ako, hindi ko to maiwan, pero tatawagan kita agad, Okay, boss. Salamat. Okay po. Yun! Kita nyo mga kababayan, kahit nagla-live ako mga kababayan, sabi ko sa inyo, nagtatrabaho ako, sige, tuloy! Ano yan? Pareho umano na hinaharap ng lahat ng bansa. Inaasahang dadami pa umano yan habang paparating ang eleksyon. Andali lang, hindi pa ako tapos sa DICT. Hoy, mga taga-DICT, baka akala nyo porke magkakaibigan tayo, hindi ko kayo titirahin dito. Sasabihin nyo na naman, bias ako. Hindi ako bias. Walang kaibigan. Pagka may mali, may mali. Pag may tama,
Si Sara yun. Ganon. Di ba? Mga kababayan. Mga taga DICT naman. Abay, gumising naman kayo. Huwag kayong tulog ng tulog dyan. Anong tinapa naman, Ay, ang opisina ng presidente, Biruin ninyo, nahahak ang opisina ng presidente. Dapat pinoprotektahan ninyo yung mga yung mga computer nila. Baka mamaya, meron doon nakapasok na DDS, pinindot, isined sa China. Dapat alam nyo yun, di ba? Kaya lang mga kababayan, talaga yan? Mahirap talagang pagka mga mahuhusay sa computer, mga kababayan. Napakahirap talaga salagin, lalo't lalo na advance sila. Tayo mga kababayan medyo nahuhuli pa. Di ba? Mga DICT naman, bay gawan nyo ng kaparaanan. Kung kailangan yung humingi pa ng karagdagang budget, humingi kayo. At huwag niyong kukurautin. Babantayan namin kayo. Di ba mga kababayan, bantayan natin, Babantayan natin lahat, sama-sama tayo. Lahat ng ahensya ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat binabantayan natin yan. Diba? Diba? Walang kaibigan. May mga tumatawag nga Kaibigan ko Sabi, baka mamaya banatan niyo yung aming ahensya. Ay, naku, wala. Mamaya tatawagan kita. Pagka yung ahensya nyo, abay merong pagkukulang, ay dapat gisingin natin mga kababayan. Hindi naman po pwede na, sige lang dahil kakampi natin, dahil kawani ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, hayaan na natin, ganon? Wala! Kahit sino! Basta nakikita natin mga kababayan, ayan na nga, hindi pa ba pagkukulang yan? Di po ba? DICT! Baka gusto nyo puntahan ko pa kayo dyan. Puntahan ko kayo at kalampagin ko sila. Mga kababayan, samahan nyo kami. Hindi naman namin kaya to. Wag lang laging dahilan Kayo, yung boses nyo, kami yung nagiging boses nyo. Wag ganun mga kababayan. Kailangan sama-sama tayo. Di po ba? Kung gagawin nyo lang kaming boses ninyo, mga kababayan, baka hindi namin kayanin. Baka mamaya magaya kami dun sa isang sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos na tinegi. Diba? Pinatay mga kababayan naalala ko na dahil ilang beses ko nang pinalabas dito yon. Pero tapusin muna natin to. What's happening is that there are more fake information or disinformation. There are attempts at compromising certain infrastructure, like websites that are they some websites that try to introduce malicious software. Nagbabala rin ng DICT sa paggamit ng mga scammer at hacker ng aparato para magsingit ng scam text sa mga totoong text ng legit accounts. Ako, yan na nga mga kababayan Kaya ako, yung mga may nagsisend ng mga link, sasabihin nila mga kababayan, ito yung link. Pindutin mo to. Pag pinindot mo to, abay, makiklaim mo yung mga premyo mo. Mga kababayan, wag niyong i-click yung mga link na yan. Kahit sino pa, kahit bangko pa, nakapangalan na BPI, PNB, ganyan mga kababayan. Naku, wag na wag ninyong pipindutin yung mga nagte-text sa inyo. Naku, mga kababayan, yan yun. Mga kumpanya tulad ng mga telco na pagkakamalan nitong legit, kaya sinusunod ng mga nakatanggap kahit na kukunin lang impormasyon nila para mapasok ang kanilang e-wallet. Yan ang sinasabi ko mga kababayan. Nakalagay kasi dyan para magmukhang legit, sasabihin Globe, sasabihin Bangko, sasabihin GCash, sasabihin Paymaya, sasabihin Pornhub. Ako mga kababayan, wag na wag niyong pipindutin lalo yun. Pag Pornhub nakalagay doon, tapos nakalagay pa doon sa message, Pornhub, nakita ko paki-verify itong
link na to dahil nandito yung mukha mo. Nako! Mga kababayan, wag niyong gagawin yan. Oo, malamang yan, delikado kayo dyan, Dadoy Amaranan, ano? O sige, eto na. O social media accounts. Pinag-aaralan na kung paano ito masasawata. Para sa GMA Integrated Wala na mga kababayan. At least kahit papaano meron namang ginagawa ang DICT. Ano? Antayin natin mga kababayan. Ilocano 808, ano? Baby Torrecampo. Jenny Piccolo. Nako. Ngayon mga kababayan, ewan ko kung paano na ito. Pero sana no, may ma-interview tayo na taga DICT. Baka naman ano, pwedeng ma-interview mga taga DICT dahil dito sa nangyari na ito. Interviewin ko kaya. Puntahan ko kaya sila doon, magwarali ako mag-isa. Sabihin ko, hindi nyo ginagawa ang inyong trabaho. Ganon. Our beloved Boss Mike